if you're commuting, alam ba nararamdaman mo? No? Okay, tumaas siya ng 10 pesos. Okay, tumaas siya ng 1 piso. Ang truly na nakakaramdam ng effects is yung mga drivers. Naramdam ko talaga. Especially nung mga early days pa nung conflict. So yung typical kong commute routine, since as an engineering student, maaga talaga yung mga klase. So nagka-clash talaga siya with yung mga other universities. Ang naging diskarte ko sa umaga is, tina-tricycle ko na lang na kahit exponentially larger siya, like let's say dun sa Katipunan, it's 13 pesos. Kumpara dun sa tricycle mo na 70. Every week, umuwi ako papuntang Batangas. Masakay ako LRT, MRT. Tapos pagdating sa bus terminal, sakay ako ng bus and then it's a 2-hour commute papuntang probinsya. Ang haba-haba ng pila pagdating mo doon sa terminal. And then, pagkasakay mo, even if naka-student discount ka, ang taas pa rin nung angat. Kasi kapag nauwi ako, expected kong price is 113 bago yung price. Eh ngayon, nung sumakay ako, 130 pesos na siya ngayon. Tinitiis ko talaga siya kasi, ayun ngayon na naman yung time na kapag-spend ako ng time sa pamilya ko. So as much as possible, gusto ko umuwi. Of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that we need to declare as an emergency sector. While us commuters are affected, kailangan din natin maramdaman yung mga drivers, mas malaki yung effect sa kanila. If I remember correctly, yung piso increase was, hindi siya ganun ka-effective. Lahat ng sektor ng ating lipunan na apektado sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay laging kaysa ng mga mamag-tsuper na siyang nagbibigay sa atin ng serbisyo. The best thing that we can do is i-increase yung price na yun while making everyone aware why we're doing it in the first place. Magandang asan na lang sa ating mga commuters na maging aware tayo sa situation ng mga drivers natin. We can give them a bit more para lang matulungan sila. Kasi kung ayaw gawin ng batas, dapat tayo na lang gumawa.